Ang militar ng Iran ay nalalapit sa pagbagsak at napipilitang gumawa ng hindi maisip na hakbang para mabuhay. Matapos ang precision strike na lubusang nilipol sa pinakamataas na naval commander ng rehimen at buong pinakamalalapit nitong kasamahan, umabot na sa matinding takot sa loob ng Tehran. Kumpirmado sa mga balitang lumalabas na ang walang leader na Islamic Republic ay sobrang desperado na mapalitan ang kanilang matitinding kawalan, kaya opisyal nilang binabago ang kanilang mga batas para sa pilitang i-recruit ang mga totoong bata sa militar. Hindi na ito bago. Ganito rin ang ginawa ni Ayatollah Khamenei noong dekada 80 at mukhang ito rin ang ginagawa ng Islamic Republic na yon. Handa ang mga leader ng Iran, isakripisyo ang kinabukasan ng bansa para manatili sa kapangyarihan na nagpapakita ng desperasyon ng rehimeng Iranian. Ngayong umaga lang, napatay ang komandante ng hukbong dagat ng Iran na responsabale sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Pakinggan ninyo ito. Ang komandante ng Navy ng IRGC na si Ali Reza Tangsiri ay tinarget kagabi sa isang pag-atake sa lungsod ng Bandar Abbas, Iran, ayon sa isang mataas na opisyal ng Israel. Si Tangsiri ang direktang nag-utos na isara ang Strait of Hormuz. Ayon sa impormasyong natanggap ko, ang mga mataas na opisyal ng operasyon, pati mga pinuno ng intelihensya ay nasa lihim na command center ng Navy. Ayon sa mataas na opisyal ng Israel, alam nilang isinasagawa pa ang pagtatasa sa pinsala ng pag-atake, pero naniniwala silang napatay siya sa pag-atake. Isa itong target na pag-atake batay sa intelihensya ng US at Israel, na ayon sa pinagmulan na ito, ay patuloy na nagpapakita kung gaano kalalim ang kakayahan ng US at Israel na gumamit ng mga operasyong intelihensya upang mapasok ang pamunuan ng IRGC. Kinumpirma ng US Central Command ang asasinasyong ito. Malinaw na mahalaga siya. Pinumunuan niya ang Iranian Navy sa loob ng 80 taon. Inistorbo niya ang libu-libong mga mandaragat ng mga barkong pangkalakal at responsabale sa pag-atake sa mahigit 20 barko sa kipot mula simula ng digmaan. Ayon sa mga Israeli source, hindi lang siya kundi, pati 8 niyang pinakamataas na commander na nasa tagong bunker sa ilalim ng lupa ang napatay sa parehong pag-atake. Malaking dagok ito para sa nahihirapang Iranian Navy. Sa kanyang pahayag, nanawagan si Admiral Brad Cooper sa bawat Iranian na nagsisilbi sa IRGC Navy na agad iwan ang kanilang pwesto at umuwi na upang maiwasan ang karagdagang panganib ng hindi kinakailangang pagkasugat o pagkamatay. Sa mga susunod na oras at araw, makikita natin ang epekto nito sa Strait of Hormuz. Mukhang wasak na ang Iranian Navy. Kagabi, kinumpirma ng US Central Command na 72% ng Iranian Navy ay nawasak na kumpara sa lakas nila 5 linggo na magsimula ang digmaan. Narito ang detalye. Pakinggan ninyo. Ang aming tumpak na pag-atake ay dinurog ang mga depensa sa impapawid ng Iran at ang aming mga misyong pangkombat sa Iran ay may konkretong epekto. Narito ang ilang halimbawa. Matagal nang gumagala sa regional na karagatan ang mga barkong pandigma ng Iran, nagbabanta at nanggugulo sa mga barkong pangkalakalan sa buong mundo. Ngunit tapos na ang mga panahong yon dahil nasira na namin ang 92% ng pinakamalalaking barko ng Navy ng Iran. Hindi na sila naglalayag. At batay sa aking pagtataya sa operasyon, nawala na sila ng kakayahang magpalawak ng kapangyarihan at impluensyang pandagat sa rehiyon at mundo. Gaya ng nabanggit namin, mahigit 70% ang ibinaba ng drone at missile launches ng Iran, kaya't nabawasan ang kakayahan nilang umatake sa mga puwersang Amerikano at kalapit bansa. Ngayon, sa kabila ng lahat ng ito, kung makikipag-usap ka sa isang taga-suporta ng IRGC online, kahit paano ay susubukan ka pa rin nilang kumbinsihin na ito ay isang positibong bagay. Sasabihin nilang bahagi ito ng plano ng Iran na ginagamit ang mga komandante nila para maubos ang mamahaling missile ng US. Malino na sarkastiko ang post na ito. Pero may mga totoong tao na nagsasabing maubusan ng missile ang US bago maubos ang mga komandante ng Iran. Maaring totoo yun. Ang Iran ay isang bansa na may 92 milyong tao, pero hindi lahat ay sumusuporta sa IRGC. Hindi lahat ay sumusuporta sa Islamic Republic. Pero sa kabila niyan, inahamin ko na malamang ay mahabang pila ng mga tao sa Islamic Republic na handang pumalit sa mga komandanteng pinaslang. At alam ko na, isang asasinasyon ay maaring hindi magbago ng isang digmaan. 2 asasinasyon ay maaring hindi rin magbago ng digmaan. Kapag napatay ang karamihan ng leader ng kalaban sa mga unang linggo, malaki ang epekto nito. Hindi lang ito pagpapalit ng leader, kundi mahalaga rin kung sino ang ipapalit. Ngayon, pinupunan ng Iran ang mga posisyon ng pamunuan ng mga taong wala talagang karanasan. At ang mga pagbabagong ginagawa nila ay nagpapatunay kung gaano na sila kadesperado. Kagabi, sinabi ng IRGC
na ibinaba na nila sa 12 taong gulang ang minimum na edad para sa mga pansuportang tungkulin sa digmaan. Hindi ito typographical error. Hindi ako nagkakamali ng bigkas dito. Literal nilang ibinaba ang edad sa 12 taong gulang. Ayon sa opisyal ng IRGC, ginagawa nila ito hindi dahil nauubusan na sila ng tao. Ginawa nila ito dahil maraming batang gustong magboluntaryo, kaya ibinaba nila ang age limit para tanggapin ang mga bagong boluntaryo. Oo, naniniwala ako dyan. Kayo, naniniwala ba kayo? Sabihin nyo siguro sa comments. Mga bata pa talaga ang mga 12 taong gulang na ito. Yung iba sa kanila, malamang hindi pa nga nagbibinata o nagdadalaga. At ngayon, sasali na sila sa mga patrol, checkpoint at logistics. Hindi ako ang nagsabi niyan. Galing mismo yan sa anunsyo ng IRGC. Pero may isang bagay na nakakalimutan ng Iran. Nilalabag nito ang pangako ng Iran sa Convention on the Rights of the Child na nagbabawal sa pagsali ng mga bata sa militar bago mag-18 taong gulang. Sa tingin ko, hindi na pinapansin ng Iran ang batas internasyonal, maliban na lang kapag nagsisimula ng mamatay ang mga lider ng Iran. Kapag pumatay ang Islamic Republic ng 40,000, napoprotesta hindi iniintindi ng Iran ang batas internasyonal. Kapag IRGC ang kumukuha ng mga 12 anyos, hindi iniintindi ng Iran ang batas internasyonal. Kung hindi pa ito nagsasabi na nananalo ang Iran, ewan ko na lang. Ngayon, makikita rin ang desperasyon ng Iran sa iba pang lugar. Nakikiusap na ito sa Russia para sa armas, drone, pagkain at gamot. Bago tayo pumasok sa mga detalye ng lahat ng ito, pakipindot naman ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. Ngayon, tingnan natin ang ulat na ito. Ayon sa Financial Times, nag-uusap na ang mga opisyal ng Iran at Russia mula simula ng digmaan at nagsimula ang makapadala noong unang bahagi ng Marso na balak tapusin bago matapos ang buwan. Kasama sa ipinadala ng Russia sa Iran ang pagkain, gamot at pinakamahalaga, armas. Hindi na rin ito nakagugulat. Libu-libong Shahed drone at misil ang ibinigay ng Iran sa Russia nung simula ng pananakop nito sa Ukraine. At pagkatapos nagpadala pa ang Iran ng mga eksperto sa Russia para magkayo ng mga pabrika na patuloy na makakagawa ng mga Iranian Shahed drone. Sa Russia, tinawag na Jiran ang mga drone, kaya kilala na ito bilang Jaran drone. Bukod pa rito, dahil sa 4 na taong laban ng Russia sa Ukraine, na-upgrade ng Russia ang ilang drone gamit ang mas magagandang makina, mas mahusay na jamming protection, at mas advanced na AI. Ang mga kakayahan ng AI na ito ay nangangahulugan na kung sakaling magkaroon ng jamming na mag-disconnecta sa drone mula sa control system nito, kaya pa rin itong magpatuloy. Ginagamit ito ang terrain recognition para mag-navigate at maghanap ng target mag-isa. Ngayon, based sa mga debris mula sa gulpo, makikita nating ginagamit na ng Russia ang mga drone laban sa mga bansa doon. Panuorin ang clip sa inyong screen. Pinabagsak ng depensa ng UAE ang drone sa impapawid ng Dubai noong huling bahagi ng Pebrero sa simula ng digmaan. Kamukha ito ng Russian Giran 2 drone. Ngayon, malas para sa Russia dahil agad natuklasan ng Israel ang plano nila at sinira ang rutang supply ng Iran at Russia na nangyari 2 araw lang ang nakalipas. Isang pag-atake ng Israel sa isang himpilan ng hukbong dagat malapit sa Caspian Sea ang tumarget sa suporta ng Russia sa Iran. Sinira nila ang mga pantalan ng hukbong dagat, mga command center at syempre, mga barkong ginagamit sa paghahatid ng mga gamit pabalik-balik. Ito ang unang pag-atake ng Israel sa Caspian Sea, ang pinakamalaking inland sea sa mundo. Ngayon, tingnan mo itong mapa dahil hindi ko talaga alam ito dati o hindi ko talaga ito napag-isipan noon. Pero ang Caspian Sea ay direktang nag-uugnay sa mga pantalan ng Russia at Iran. Sigurado akong napapadalin ito ang bentahan ng armas. Hindi na kailangan pang dumaan ng Russia sa ibang teritoryo. Pwede lang nilang ikarga sa barko at diretso na ito sa Iran o pabalik. Pero sa kasamang palad, na yon ay ginambala ito ng Israel. Sa katunayan, mismong Russia ang nagkumpirma nito. Ayon sa Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia, naapektuhan ng pag-atake ng Israel sa Caspian Sea ang interes pang-ekonomiya ng Russia. Pero hindi magre-respond si Putin. Ngayon, maaari may sarili kang dahilan kung bakit hindi sumasagot si Putin. Naniniwala ako na abala siya sa Ukraine kaya hindi na naghahanap ng iba pang gulo. Ayon kay Putin, hindi yon ang tunay na dahilan. Kamakailan, sinabi niyang parang bansang Ruso ang Israel. 2 milyon sa 10 milyon sa Israel ay nagsasalita ng Ruso at mula sa Soviet Union at Russia. Ibig sabihin, dapat isaalam-alang ng Russia iyon sa pakikitungo sa Israel. Pakinggan ito. Gusto kong itutok ang inyong pansin sa
Gusto kong bigyang diin na may halos 2 milyong tao mula dating Soviet Union at Russian Federation na naninirahan sa Israel. Halos naging bansang nagsasalita ng Ruso na ito. Lagi naming isinasaalang-alang ang katotohanan ito sa makabagong kasaysayan ng Rusya. Iyan ang unang bagay. Pangalawa, meron tayong isang trahedya. Isipin mo ang ibig sabihin nito. Ibinigay ni Putin ang mga drone sa Iran para patayin ng mga sundalong Amerikano, hindi lang ang mga sundalong Israeli. Gusto niyang magdusa ang militar ng Amerika. Mahalaga ito dahil marami sa Estados Unidos ang nais makipag-partner ang Amerika sa Russia at talikuran ang alyansang kanluranin dahil tingin nila mas mabuti ang Russia. Pero ang parehong bansa ay nagpupundo at nagbibigay ng intelihensya para matiyak na may mamamatay na miyembro ng militar ng Amerika. Hindi natin dapat kalimutan yan. Isa pa, may isa pang bagay na hindi dapat kalimutan. Kung binigyan ng Amerika ng Tomahawk missile ang Ukraine noong nakaraang taon, nagamit sana yon para targetin ang mga pabrika ng drone ng Russia. Ang drone ng Russia ay pinapadala sa Iran. Kung wala si Putin ng mga pabrika ng drone, wala siyang may papadala sa Iran. Kaya siguraduhin mong pasalamatan si Steve Witkoff sa pagkumbinsi kay Trump na huwag bigyan ng Tomahawk ang Ukraine. Napakaganda ng resulta nito para sa mga sundalong Amerikano na lumalaban-laban sa Iran ngayon. Gayunpaman, ilipat natin ang ating atensyon sa mga negosasyon para sa kapayapaan. Sinasabi ni Trump sa kanyang mga tagapayo na gusto na niyang tapusin agad ang digmaan sa Iran. Sa madaling salita, gusto niyang makaalis bago pa ito lumala. 2 araw lang ang nakalipas, kinumpirma ni Trump na may regalong ibinigay ang Iran sa Estados Unidos bilang patunay ng seryosong negosasyon. Pakinggan ito. Binigyan nila tayo ng regalo at tumating ang presidente ngayon. Ito ay isang malaking regalo na may mataas na halaga. Hindi ko sasabihin kung ano ang regalo pero napakahalaga ito. Premio. At ibinigay nila ito sa amin at sinabi nilang ibibigay nila ito. Kaya para sa akin, isang bagay lang ang ibig sabihin nito, nakikipag-usap tayo sa tamang mga tao. May kinalaman ba yan sa nuclear? Hindi ito tungkol sa nuclear, kundi sa langis at gas. Maganda ang ginawa nila at pinatunayan nitong tama ang mga taong kinakaharap natin. Gaya ng hinala natin kahapon, hindi oil tanker ang regalo. Piniyagan ng Iran makadaan ng ilang tanker sa kipot ng Hormuz. Kinumpirma na ito ng mga Arabong diplomat at US opisyal. Ang regalo ay mensahe lang. Ang kinakausap ng US ay may kapangyarihang buksan ng kipot at nais nilang matiyak na alam ito ng Estados Unidos. Mahalaga ito dahil, gaya ng alam ninyo, karamihan sa pamunuan ng Iran ay nawala nitong mga nakaraang araw. At kailangan ng US na malaman kung sino talaga ang may hawak ng tunay na kapangyarihan sa loob ng Iran para makipag-usap sila ng direkta sa taong iyon. Dahil kung makikipag-usap ka sa isang tao na wala namang tunay na kapangyarihan, ibig sabihin kahit pumayag ang US sa isang kasunduan, wala namang kapangyarihan ng taong iyon para kumbinsihin ang natitirang mga lider ng Iran na tanggapin ang kasunduang iyon. Mahalagang malaman kung sino ang may tunay na kapangyarihan dahil ang pagbubukas ng kipot ay patunay nito. Doon nagsimula ang negosasyon. Ngayon, gaya ng alam ninyo, patuloy na itinatanggi ng mga opisyal ng Iran sa publiko ang anumang pag-uusap. Ayon sa Wall Street Journal, sa pribadong usapan, mas hindi matigas ang paninindigan ng Iran at mas handang makinig, kaya umaasa ang mga Arabong tagapamagitan. Mababa pa rin ang tsansa ng tagumpay dahil parehong naninindigan ang dalawang panig sa gusto nila bago ang digmaan. Ngayon, hinihingi na ng Iran ang legal na kontrol sa Strait of Hormuz na dati namang hindi nila ginagawa. Kaya nandito tayo ngayon. Mataas pa rin ang hinihingi ng magkabilang panig, pero tuloy ang pag-uusap kaya positibo ito. Ngunit hindi pa rin garantiya ng agarang kapayapaan.